Wow, ang ganda ng gumawa nito. Oo nga, no? Yung mga magaling gumawa ng video parang AI. Panoorin natin to. Tumawag si Satanas ng isang pandaigdigang kumbensyon. Sinabi niya, hindi natin mapipigilan ang mga Kristiyano na magsimba. Hindi natin sila mapipigilan na basahin ang kanilang mga Biblia at malaman ang katotohanan. Ni hindi natin mapigilan ang mga ito mula sa pagbuo ng isang matalik, matibay na karanasan sa pakikipag-ugnayan kay Kristo. Kung makuha nila ang koneksyon na iyon kay Jesus, ang ating kapangyarihan sa kanila ay masisira. Kaya, hayaan silang pumunta sa kanilang mga simbahan. Hayaan silang magkaroon ng kanilang konserbatibong pamumuhay. Ngunit magnakaw ng kanilang oras upang hindi nila makamit ang kaugnayan kay Hesukristo. Paano natin ito gagawin? Sigaw ng kanyang mga anghel. Panatilihing abala sila sa mga hindi mahahalagang bagay sa buhay at mag-imbento ng hindi mabilang na mga eskema upang sakupin ang kanilang isipan. Sagot niya, tuksuhin silang gumastos, 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 at mangutang, mangutang, mangutang. Tulutan ang mga asawa na magtrabaho ng mahabang oras at ang mga asawa na magtrabaho ng 6 hanggang 7 araw bawat linggo. 10 hanggang 12 na oras sa isang araw, kaya makakaya nila ang kanilang walang laman na pamumuhay. Papagudin natin sila, pagpapahirapin, pagpapalungkutin, pabayaan silang mabuhay sa mga walang kabuluhang bagay, maglaro ng mga laro, mabuhay sa iba't ibang kasiyahan, na ang ibig sabihin ay mas lalo silang lalayo sa Diyos. Mga kaibigan, nakikita niyo na ba ang panlilinlang ni Satanas? Ang kahulugan ng pagiging abala ay being, you, under, S, Satan's, Y, yoke. Being under Satan's yoke. Tama naman yung video, di ba? Gumawa sila kung anong invento. Tapos, paano kunin yun? Ganito, ganyan. Tapos ngayon, nahihirapan na talaga tayo. Paano kunin yun? Kulang na lang at ayan, ginagawa na ng iba. Yung pangingi-scam. Tapos pagpatay. Pera na lang. Nakalimutan na natin yung dahilan kung bakit andito dapat tayo sa earth, na bakit tayo pinarswa. Tagalog ba yun? Paano tayo ginawa ng Panginoon? And ano dapat ang gagawin natin dito sa mundong to? And parang gusto kong ituloy yung yung about yung kay Adam and Eve. Yun nga, yung sinabi ko na alam ba ni God lahat ng nangyari? Oo, tapos ngayon nagawa na sina Adam at Eve. Tapos pinagsabihan niya sila na huwag kumain sa isang area, kumain sila kasi yun ang tree of wisdom. So, ito ang nalaman ko. Tayo na babae ang nagsimula para, ano ba yung tawag dun? Para iduldul sa lalaki na pumunta doon sa area na yun para kainin yung apple. At eto, tayo din ang gagawa ng paraan para ma-cut yung curse na yun actually. Alam, nakakonect po siya sa birthing, lust. Tapos, kasi yung apple is yun na yung dahilan. Kaya may death na sinasabi nila. Pagkagat nila at pagkakain nila sa apple na yun, meron yung death na sinasabi nila. Kasi, of course, meant to be na gagawin din nila yun. Baka nakita na ni God yung future, present ngayon, na maano na yung population ng tao.
And siguro hindi rin maganda siguro na tignan na walang damit yung tao. Kaya dahil sa wisdom, naisip nila, bakit wala kaming damit? Ano? Hindi nila alam na may damit sila. Lahat ng intelligence wisdom naman dun sa Apple. Pero, ito na itutuloy ko. Tayong girls ang makakat sa curse na tayo din nagsimula noon. Si Eve ang nagsimula. Alam nyo ba na pag nakikipagtali kayo sa lalaki, is binibigay nyo yung energy nyo sa kanila? Pinapakain nyo yung energy ng lalaki. Kayong babae ang magdudusa, yun ang curse na sin na pinapasok nyo sa mga anak nyong babae, actually. Tapos pag sa lalaki, pag i-relate natin sa natural sins or ancestral sins na pinapasa nila sa atin through bloodline or through kay Adam and Eve, kay Adam, kapag sa lalaki, kung ano mang ginawa ng father and anak and apo, tapos biglang ikaw ang naipanganak na, tapos yung mga ginawa ng mga lolo and tatay is babaero, pwedeng maging babaero ka din, or yung mapapangasawa mo is hindi maganda. Parang sa babae lang din. Pag babae ang anak ng lalaking yun, kung anong ginawa na, gagawin din ng iba sa anak mong babae. So, sa mga pinapakinggan kong kwento nila, lalo yung lola ko, ay, okay, naintindihan ko pala. At nakikita ko yung sitwasyon ng parents ko, sabihin ko na, okay, ganun pala yun. So, lalong lumalala, diba, yung sakit din ng babae. Parang madaming kung ano-anong klaseng sakit. Kasi dahil sa sin din na yun. Pati sa lalaki naman, mga sakit. Mga ginawa ng nagsimula kay Adam Eve, tapos yung next generation until now. Kaya madami ng sakit. So, kayo, mga babae, kung ibibigay nyo agad, kasi dapat yung contact na yan is dapat mag-asawa lang after nung kasal. Kayo, kung ibibigay nyo yung yung energy nyo, pinapakain nyo lang sa mga lalaki. Well, paano ko ba nagpag-connect? Well, every time na nagkakaroon ako ng ng panaginip na nakikipag-intimate to someone, or hindi man ako pero parang andun ako, ibang tao, tapos lalaki na nag-intimate, or ako na hindi ko man lang kilala, tapos may dumaan sa aking FYP sa TikTok, sabi niya, pero English yun sabi niya, hindi nyo ba alam na pag nananaginip ka ng nakikipag-intimate sa ex mo or hindi mo kilalang tao, nakikipag-destiny swap ka? So, totoo nga. Lagi kasing paulit-ulit na nangyayari hanggang may dumating sa akin na vision. Alam mo nang pag magbibigay si God ng vision, ng biglaan, mapapag-connect mo siya. Oo, destiny swap din yun. Yung nananaginip ka or ginagawa mo mismo na ikaw na babae. Imbis na sa atin ang glory, nagiging sa lalaki. Kasi laging paggising ko, ang pangit-pangit ang pakiramdam ko. Parang wala akong energy, parang may nahigop sa akin, parang hanggang niniclear ko sa universe na kahit sa spiritual world,
wala man lang any bad entities or bad spirits na magsasak ng aking energy. Nagsimula nun, wala na akong panaginip na ano, ewan ko kung sa susunod meron. And nagpray din, syempre, nagpray din ako kay God na sana mag-stop. So, tayo mga babae, reality, kung kaninong man binibigay ang katawan mo, na nakikipag-destiny swap ka sa mga lalaki na yun, kung sino mang nakipag-anuan mo dyan, tsakan, kahit panaginip, kung nanaginip ka about sexual intimate, manalangin ka na. Kasi baka may bad entity or bad spirit na humihigop ng iyong energy. Kaya minsan, kahit ang ganda ng tulog natin, kung ang pangit ng gising or panaginip is hindi maganda, pangit ang ano. So, manalangin lang talaga ang protection natin kay God at ang connection. At of course, pairalin mo yung faith mo na mangyayari yung protection ni God at hindi basta-basta mong ibigay ang katawan mo sa ibang lalaki, lalo pag hindi ka kasal. Kahit boyfriend mo siya, hindi ka pa rin niya pagmamayari. Alam mo ba kung bakit ang lalaki is lumalakas siya at sinasabi nila ang sarap kasi pag Ninanakaw. oh, yun yun, ninanakaw daw, sabi lola. Pag ninanakaw, kasi actually every girls are feeding the energy of men. Ego, pride, what else? The spiritual fighting, the demon. Yung ibang babae, lalo pag mahal nila, binibigay nila lahat, pati yun, di ba? Okay lang naman yung ibigay, yung kahit yung sa gawa, wag lang doon. Kumantong sa ganun. Lahat mga binigay mo, energy din naman yung pagbibigay mo ng mga pagmamahal sa lalaking yun, sa taong yun. Pero pati yung ano, parang the whole soul mo kasi binigay mo kaya ang lalaki pag nag-asawa na sila sa babae, is support niya actually yung babae. So yung spiritual support mo binibigay mo sa lalaki kung kani-kanino, lalo pag hindi ka kasal. So sa mga babaeng nabigay na nila kung sa boyfriend or kung kani-kanino, acceptance lang naman para makuha mo ba at maibalik yung power mo na sinasabi na. Alam nyo ba yung laging dumadaan na video na I declare to the universe, any entities or place to get back my powers, yung laging sinasabi na yun? Parang ganun din yung sabihin mo, tapos mag-pray kay God. I accept na nagawa ko yun, yung kasalanan na yun. Gusto kong bumalik kung sino ako. Parang ganun. Kasi may nawala sa'yo, promise. Nung ginawa mo yun. And kaya bakit yung babae, pag nagloko yung asawa niya, alam niya kung nagloko yung lalaki, yung feeling, kahit hindi pa niya alam. Yung parang yung Bluetooth at Wi-Fi, di ba? Yung Wi-Fi makukuha ng cellphone. Yung cellphone to cellphone, magbo-Bluetooth sila. Kahit di ka kumuha ng evidence kung yung energy mismo or frequency, hindi siya nagsisinungaling. Kung hindi kayo naniniwala,
di i-observe nyo. Kasi lahat naman nakakonect through vibration, energy, frequency, universe, kay God. Bakit naman may mga taong magsasabi na katulad ko, ng kakaiba na hindi natin naintindihan, or lalo sa spirituality, kung hindi totoo? Minsan putol, kasi hanggang ganun. Baka may kailangang magsabi sa narinig mo, tapos mapapakunik mo sa sinabi ng isa. So, I hope, girls, you have to look at yourself now. Because reality, from the very beginning, we have to stand so that boys will be a man, the matured one. We have to be strict para mag-matured sila. Kasi lucky for us if we have encountered a matured man, not a boy. A man that knows how to lead the family or even the relationship, kung hindi ba kasal. Paano kung hindi? Yun, papalit-palit ka ng ano. Tapos nakipag-contact ka ulit. Wala na, ubus ka na. Pwera na lang kung yung energy mo is baliktarin din naman natin. Pag sa mga babaeng ang ginagamit is at mahilig din. At para may energy pang at ganito na ganyan. Di sakit, di ba? Parehas naman sa lalaki. Ganun din naman. Yung mga nag-work doon, mga lalaki, hinihigop din kayo gumawa ng kasalanan. Lalo pag hindi kayo matured. Kaya paulit-ulit na lang, na parang bumabalik-balik kayo doon. Reverse lang natin. So, i-compare nyo na lang ang sarili nyo kung saan kayo doon. A good person or a bad person. So, a bad person, vampirize energy sila. Sila ang humihigop ng energy. So, a good person, just give and give. Paano kung tayo naman ang mag-strict sa kanila, no? Being a woman or a man. Diba? So, yun lang muna sa ngayon. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share so I get my next videos.